Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras na ito ako po ay bumabati sa atin pong mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kababayan, at lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa oras na ito po ay pakaririnig ko po sa inyo at pakikita ito pong napakagandang programa ng ating pong Pangulo tungkol po dito sa mga magsasaka. Pakinggan po natin mga kababayan. Patuloy ang pamimili ng NFA ng palay kasi pag growing period tapos na hiling nila kung pwedeng tuloy-tuloy dahil nai-impact naman daw po nila yung palay. Tama. Binabalik natin yung NFA. Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn yan eh. Rice and corn, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak yung presyo, para may demand, ma-maintain yung presyo. Pagka naman tag-araw, pwede naman, magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tinayo pa yung NFA, panahon pa ni Bong Tangko yan eh. Oo, nung panahon pa ng ama ko. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Eh sabi ko hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa dating gawi na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na fresh, 24 pagkatuyo. So, at least sa palagay ko naman, tinitignan namin. Tama, maganda na bang presyo yun? O kulang pa? Siyempre gusto nyo taas. Biglang kumalakpak po. Nagkamali ako ng tanong. Pero at least doon sa 19 at saka 24, medyo makabawi na. Ready na kayo para sa next planting season. Ilan ba ang planting dito? Dalawang planting? Nakakatatlo kayo? Yung irrigated po, boss, yung third crop na yan. So may tatlo na kasi may irrigation. Yan, yung patubig. Pinapatibay namin yung patubig. Tapos andyan ang DA para lagi kayong binibigyan ng suporta para sa mga pataba, payuda, pesticide, pati yung variety. Para maganda yung variety kasi nagbabago ang panahon eh. Nagbabagyo, masyadong mainit, kaya kailangan natin makahanap. Meron naman tayong mga variety na mas maganda para naman hindi masyadong nasisira pagka biglang binagyo o biglang nabaha o biglang uminit masyado. Kaya basta kung ano yung tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman may makain na bigas kasi alam mo naman para sa atin ang food supply hindi gaano pinag-uusapan yung ulam. Pero galing lang kami doon sa bagong vegetable farm, yung kay Manny Pangilinan. Ang gaganda ng gulay. Pero para sa mga sosyal, mga restaurant na ang pinagbentahan nila. Pero sa atin, ano mo naman, pag walang-wala, tuyo lang at saka kanin, pwede na eh. Kaya kanin talaga, yung bigas talaga ang importante eh. Oo, mas malaking kita. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin ito. Kailangan namin yung supply.
yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Hindi masyadong mataas ang pagbenta sa palengke at hindi naman masyadong mababa ang pagbili ng NFA. Kaya sa akin palagay, mukhang maayos, mukha namang maayos. Naisipin ko na lang yung sagot dun sa tanong ko kung pwede pang pata. Kayo talaga sinusubo ninyo. Si administrator ang lalambingin ninyo. Hindi, basta ang inaano talaga namin, makatiyak na yung farmer natin may sapat na kita para mag-ready na sa next planting season. Tapos syempre may support pa sa galing ng DA, galing ng NFA. Floor price. Oo, pinag-aaralan namin, ginagaya namin kasi kagaya sa tobacco doon sa amin sa Ilocos, may floor price. So never bababa doon sa floor price. So pinag-aaralan namin magkaroon ng floor price para wala namang malugi kahit na masyadong sayang mo rin. Kasi pagka masyadong malikot yung presyo, hindi tayo makapagplano na maganda eh. Siguro kayo din, ganun din ang nagiging experience ninyo. May stress daw po. Tinatabangan na pong tanim pagka... Siyempre, bakit pa? Lugi ka, alam mo na, malulugi. Yun ang una namin, both sides, kaya nga binabalanse nga namin yung presyo para sa namimili sa palengke at saka yung buying price naman na galing sa mga farmer para magandang sitwasyon. Pero pararamihin pa natin, kailangan pa natin makatulong sa inyo, pararamihin pa natin mga equipment, warehouse, marami mo tayong warehouse. Yung warehouse, Pinagmalaki po namin Nagdagdag tayo ng warehouse. yung 5 billion po last year, tsaka 5.3 billion, pinagmalaki po natin, binigay ninyo na para sa mga warehouses, Warehouse, oh. dryers, rice mill, Oh. at yun naman po yung na-appreciate nyo. Sige. I-record na po natin. So kulang yung mga, pero ganun pa rin ang mga pangangailangan nyo. Yung mga dryer, mga milling. Kahit yung small scale lang. Saka truck, sir, truck. Tsaka truck yun, yung sabi ko. Yun ang isa pa. Nung panahon ng ama ko, sinusundo kasi yung palay noon eh. Ngayon, ang ginagawa, namimigay, yung mga LGU lalo, namimigay ng truck sa bawat barangay o bawat cooperative nabibigyan ng truck para maihatid yung ani na at saka hindi papawasan yung presyo kasi kung kayo mismo gagawa hindi nyo pagkikitaan yung transport eh pero kung meron kayong kukunin na mag-transport syempre may kita sila doon so tataas ang presyo so pagkain nyo na yung cooperative ng may-ari ng truck yung cooperative ng may-ari nung equipment hindi nyo pagkikitaan yung milling, hindi nyo pagkikitaan ninyo yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka may iwan sa inyo lahat ng kita. Hindi sa trader, hindi sa processing. Nasa sa inyo lahat. Kaya hawak ninyo lahat ng processing, hawak ninyo lahat ng transportation. Yun ang aming tinatrabaho ngayon. Para maiwan ang tinatawag na value added na iiwan sa inyo. Hindi sa trader. Kaya didiretso na kami mula sa farmer, diretso na sa palengke para wala nang additional cost na ano pa. Tapos pati yung cold chain, yun ang yung gulay na nakita namin. Yun yung kailangan na naman ng cold chain. Yung cold chain. Yes, sir. Oo. Para maging para fresh naman yung atin. Sa bigas hindi masyado importante pero sa ibang bagay, pati mga prutas, pati mga isda, Carrots. carrots, pati yung onion, hindi ba? Mabilis masira. Kaya natatalo tayo dun sa imported kasi maganda yung kanilang transportation at may refrigerator din truck nila. Tayo nilalagay dun sa mainit kaya wala, kagad, natutuyot agad. Kaya, di ba, yan ang mga ginagawa namin at asahan ninyo talagang ito sa ilang nakaraang taon, magtatatlong taon na ako, yan talagang namin, inupursige namin yung sa agri para
Mababa ang presyo ng bigas, nakakapagbenta na tayo ng 20 pesos para doon sa mga ibang qualified. At maganda ang buying price sa farmer ng palay. Okay, so kayo na muna bahala rito. Sige. Yan po mga kababayan, yung ating pong narinig mula sa ating pong Pangulo. Ano po? Masaya sa kalooban, lalo na po sa mga farmers na talagang masaya at sinusuportahan talaga ng ating Pangulo. At yan ay pakikinabangan hindi lang po ng mga magsasaka kundi tayong mga consumer. Ano po, nakakatuwa po. Ano po. At ang ganyan po, ano po ba ang inyong masasabi dyan sa bagay na yan mga kababayan? Ano po? At sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-share, mag-subscribe dito po sa ating munting programa. At muli po mga kababayan, gaya po na aking sinasabi, sa araw-araw na lumilipas sa ating paggawa, huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.